Tayo manalangin na mahal. Hallelujah. Maraming salamat, malapit Jesus, sa matamis banal na presensya. Salamat po sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitan ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitan ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan. Sa pagbibigay, salamat sa mga anak niyo matatapat, sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus ko magpala, sa ganakil ako magawa. Umasalam ako sa inyo, sunong dalangin namin ginagalang mga pastor. Blessed servants again, O Lord, through your word. Sa akin sinasabay lahat yan ng kaaway. A binding of Satan, di mo sambilip ang doubts and opposing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power only to our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. We give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. We always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor Evangelist Will Desal Almeida, our beloved Son Pastor Ina C. Almeida. Greetings to the beloved children, and binabati ko rin po beloved in-laws natin beloved Mr. Fox. Purihan natin malapay, Lord. Purihan mahal na God bless you po. Sa ating mga webcast viewers, binabati ko rin ating mga awet, manunugtog, at sa inyong lahat, ating inamahal, mga kapatiran, mga datihan, at mga baguhan. Inamahal, siguro may papalabas muna tayo sandali. Yung sinabi ko sa inyo dati na yung dekada na nilang tinatayo itong bunker, syudad sa ilalim ng lupa sa Amerika na nagkakarga ng milyon-milyon tao. Pinaghandaan po nila yung apocalypse, yung the greatest tribulation, nuclear war. Alam nila na mayroon nuclear war, kaya naghanda na po sila ngayon. Nag-leak lamang yan. Actually, sekreto lang yan. Yan po ay city na matibay na city na ang buong akala nila hindi magigiba yan, pero ang banal na kasulatan magsasabi. Amen? Palabas po na natin yon. O yan, para makita natin mga kapatiran na ano na nangyayari sa mundo ngayon, and then ano na ba ang panahon natin ngayon? Kindly. Habang nihanda yan, pakihanda ating banal na kasulatan dito sa Revelation 6:17. Wala? Ayan. Tingnan niyo naman. A super project that has been hidden for decades has finally been exposed. The United States is quietly building an underground city that can accommodate 330 million people. According to leaked information, this is not a bomb shelter or a military base. It is an entire city cluster, built in layers with air regeneration, food synthesis, and energy recycling systems. The project is being constructed by One Automated Systems, with robotic arms operating 24/7 underground across 100 levels, each with independent power supply and seismic isolation systems. You can farm, access the internet, attend school, and even keep pets underground. Some say this is the ultimate preparation for a nuclear apocalypse. Others believe that U.S. officials have already been aware of an impending global-scale disaster warning. Scientists say that if a global nuclear explosion were to occur, the surface would become a wasteland, and this city would serve as a backup for civilization. The United States is quietly building an underground... Okay, thank you. Medyo pasensya na kayo, medyo hindi masyadong malinaw. But anyway, yan po ay totoong-totoo. Dekada na po yan nakaraan, ginawa po yan. Then tapos na po yan ngayon.
Nakita niyo naman yung caption. Alam nila na darating ang Messiah at magkaroon ng Armageddon, nuclear war. So, nag-prepare sila. Yan po ay mga antichrist, mga billionaire people. Kasi katulad ng binanggit natin, they are being deceived by Satan. Satan is the greatest deceiver, mandaraya, at lagi nga kaya sinasabi ay kabaliktaran sa salita ng Diyos. Katulad doon kay Adan at kay Eva, naniwala sila sa pagsinungaling ni Satanas nang sabi ng ahas, kainin niyo yung bunga ng kahoy sa gitna ng garden ng Eden. Sabi naman ni Eva, pinagbawal sa amin ang Panginoong Diyos na kumain sapagkat pag kinain namin yan, kami mamamatay. Anong sabi ng Satanas sa magitan ng ahas? Hindi kayo mamamatay. Diba? Yung sinabi ng Malapinon, you shall surely die when you eat the fruit. Anong sabi ni Satanas? Dinagdagan lang yan ng isa. Yung you shall surely die, dinagdagan lang yan ng isang word. You shall not surely die. Nilaglag yan ng not. Hindi kayo mamatay. Naniwala sila? Yan, patay sila. The same is true sa mga pangako ng Diablo sa mga tao na kaya mga tagasunod, mga followers, the Satanists, the globalists, the billionaires, most of them are worshippers of Satan. Ilamahal. So naniwala sila na sinabi ni Satanas sa kanila, you shall not die. Just follow me and make fortified cities under the ground. You shall not die. That is another deception. Ilamahal. But the Word of God says, heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Amen? Pinagpala tayo dito, ilamahal, dahil tayo'y sumasamba sa tunay at buhay na Diyos. Walang iba ang ating tagapagligtas. Pero basahin mo na natin yun. In fact, binanasa natin yan. We are just repeating the verse, Revelation chapter 6, verse 17. Apokalipsis 12 hanggang 17. At nakita ko ng buksan niya ang ika-6 na tatak. Diretso na lang. Diretso sa 17. 17, sapagkat tumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makatatayo? Amen. Sa 12, ako lang babasa para mabilis, sinamahal. Sabi dyan, at nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak. The seventh seal. Ika-6 na tatak sa Biblia, ang hula, that is the seal of the end times. There are 7 seals of the end times. Pinamahal, yung ika-6, yan po tatawag na the greatest tribulation. Ika-6, nandito na po yung binabasa ika-6 na tatak. Yung sobrang kahirapan. At nakita ko ng buksan niya ay ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Sige, tuloy-tuloy. At ang magbituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. So, ang langit mabubuksan. The earth po ay nakatakip po ang earth. Tinamahal, ha? The earth is covered. Nothing and nobody can get out the earth. Wala po makakalabas sa earth. Nakakover po yan. Mabubuksan lamang yan when the Lord Jesus Christ comes in the clouds in His second coming. Alapakan natin malapay noon. Doon lamang yan mabubuksan. The heavens, the firmament of the heavens will be rolled out, sabi ng Biblia. Malululong. Doon pala kasi babalik siya sa lupa.
At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. So, mayroon darating na malakas na lindol na every mountain and island will be flat down. Mapapatag lahat, minamahal. Mapapatag. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay magsipagtago sa mga yungig at sa mga bato, sa mga bundok. Ayan na nga. The elite people, the wealthy people, they have already their bunkers. At this point in time, mayroon na po sila mga bunkers. Katuloy pinakita na natin, syudad yan. That city can accommodate millions of people in the U.S. Pero pili lang yan yung pupunta dyan. Of course, mostly the billionaires, mga antikristo, lamahal, nagko-control ngayon ang ekonomiya, didictate the war, sila po ang nasusunod ngayon. They can put up leader and they can thrown down or put away a leader. Sila maglalagay, sila rin mag-alis. They have all the influence, they have all the money, the riches. Lahat yun magagawa nila. Magagawa sila ng mga syudad, katulad ng binasa natin, sa ilalim ng lupa, yung pinakita natin kanina. Ano yan? Hundreds of feet below the ground. Mga elevator pa yan, pababa. Very fortified. Inahanda nila sa apocalypse. Because Satan knows the word of God. Alam ni Satanas ang salita ng Diyos. Inamahal. Sa Biblia, Satan knows the word of God. Pero ang naniwala sa kanya, kawawa, dahil mangangako siya ng kaligtasan, pero kapahamakan. Amen? Only one true God and one truth. Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Walang makakaroon sa Ama, kundi sa ating mahal na Panginoon. He is the only way. Hallelujah. All the works of Satan are lies. Puro pagsisinungaling. Pero tayo na sumasamba, pinagpala ka na sasunod sa ating mahal na Panginoon. Amen? The followers of Satan, doon pala nila, at the very last moment, doon pala nila marirealize na sila pala'y nadaya. Akala nila totoo. Kasi maraming pangako ang malapin ang Satanas sa kanila eh. Yeah? Sabi ni Satanas, only worship me, follow me, I will give you the wealth of this world. Ginawa nga nila. Binigyan sila ng kayamanan, pero ang kapalit ay kapahamakan. Ang malaklang Diyos, may pangako ang Diyos sa kayamanan. Nga lang, meron kang susundin, may trials ka, pero sa dulo, pagpapala at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya it's up to us. Who you follow, sinong susundin natin? Nasa atin yun. We have the free will. Sinong susundin natin? Malaya tayo? Pinamahal? Kaya, piliin natin. Choose life! Piliin natin ang buhay. Alapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga inuit, sa mga bato, sa mga bundok. It says. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Tama mo? That would be very, very too late, very late, na ma-realize nila. Wala na pagkakataon magbago. Kasi babalik na ang ating mahal na Panginoon. Na pagbalik mahal na Panginoon, dalawang dala niya, kaligtasan sa mga sumunod, kapahamakan sa mga sumuway. Tayo, pinagpala, dahil tayo nandito, sumusunod, ibig sabihin, sure ang ating kaligtasan. Amen? Mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan. Nahiya sila, hindi nila kaya humarap. Bakit nila kaya humarap? Gusto nila magtago. Dahil nung buhay pa sila, they ignore the Lord.
Amen? Hindi nila inibig ang katuwiran. The love material more than God. Walang masama material. Gusto ng Diyos marami ka, pero yung sumusunod ka sa kanyang kalooban. May process. Hallelujah, praise the Lord. May proseso ang pagpapala ng Diyos. Kaya ang ating topic sa ngayon ay the secret of prosperity. Ang sekreto ng kasaganaan. Gusto niyo ba kasaganaan? Gusto ng Diyos yan. O nga lang, you have to know the secret. Ayan, yan. Ituloy natin yun. Itago mo kami sa nakaupo, sa luklukan, at sa galit ng kordero. Oh? Itago. Anak ng Diyos, ang mga sumusunod, inamahal, very confident. Pagbalik mo na Panginoon, taas na tayo, haharap. Bakit? Alam natin na tayo ligtas. Malapakan natin, mga Panginoon. Amen. 17. At sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo? The great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? Nobody can stand before the wrath of the Lamb of God. Walang makakatayo. Ilamahal. Walang makakatayo. Kahit na gaano kalaki ang katibay, ang muog na hinanda mo, katulad pinakita natin. Wala yan, walang matitira dyan. Lahat yan mawawasak. Walang matitira. There's no stone that shall not be thrown down, sabi ng Biblia. Walang bato sa ibabaw ng bato na hindi babagsak. Every mountain shall be destroyed. Yung mga sumunod lamang, naniwala sa Ebanghelyo, naniwala sa Jesus Christ ay Diyos, yun lamang ang makakatayo. Malapakan natin, malapay noon, amen? Sino yun? Kayo, tayo. Di ba? Kahit na may mga trials, may mga pagsubok, minamahal, hindi tayo umuurong. Tuloy tayo sa paglilingkod. Bakit? We know that God is with us. Kasama natin ang Diyos. Minamahal, kasama natin hanggang sa dulo. Hindi ka pababayaan ng ating malapay noon. Hindi tayo iwanan ng ating malapay noon. Basta tayo ay hindi tumitigil hanggang sa pagbabalik ng ating malapay noon. The secret of prosperity. Pero mamaya-maya kaunti yan, babasahin natin. Dagdagan natin ang basa dito sa Genesis chapter 19 verse 22. Kasi nga, itong nuclear war, kaya nga alam nga nila kaya nga meron silang syudad Siguro ilang milyon yung pwede lang pumasok dyan. Then, kasi nga yung inahanda nila yung apocalypse, yung nuclear war, Armageddon. Kung sinabi Armageddon sa Biblia, the nations will attack Israel. Mga Arab nations, Muslim countries, attack yan sa Israel. Then may tinatawag na nuclear war. Alam naman natin yan, kaysa mga balita na magkakaroon ng nuclear war, yan pinakahuling digmaan sa mundo. Nakita man natin yung effect ng atomic bomb sa Hiroshima, sa Japan during World War II, Nagasaki. Hindi basta-basta. Hanggang ngayon, hindi tinutubuan ng damo yung lugar. Then, hundreds of thousands died instantly nung sumabog yung bomba sa Hiroshima during World War II. Dalawa yun, Nagasaki. Hundreds of thousands. Maliban pa yung malalayo na hindi agad-agad namatay, but ultimately they died because of vibration. The nuclear bomb is 10 times stronger of
o 50 times stronger than atomic bomb. Yan po ang naka-ready ngayon. Nakasulat sa Biblia, 2 Peter, the earth will melt with fervent heat. Sobrang init. Matutunaw ang mundo. Pinaba? Yan po pinaghandaan nila. At yan talaga ay mangyayari. Pero bago mangyari yan, of course, the Lord is giving warning to everyone. Mga tao, mga unbeliever, mga Christians, huwag na kayong magpaurong-sulong sa paglilingkod. Go forward. Wala nang lingunan. Tuloy-tuloy. Hallelujah! Praise the Lord. Huwag mo lang balikan ang buhay na iyo dating pinamuhay natin dati. Huwag na natin balikan. Huwag nang lilingon. Amen? Oh, yan nga, asan yung binasa natin? Genesis 19. So, kasi nga, yung Sodom at Gomorrah, basahin mo na natin. Sige, Genesis 19:22. Isang verse lang. Genesis 19 verse 22 and 26 up to 26. Genesis chapter 19 verse 22. Magmadali ka, tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zor. At ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zor. At nang magkagay nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asopre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. 25. At ginunaw niya ang bayang yaon at ang buong kapatagan at lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. 26. Datapat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Malagpagan natin, malapit naman. So, just after Lot and family got out of the city of Sodom and Gomorrah, immediately the fire and brimstone rained down from heaven. Sabi ng Biblia, di ba? Pagkalabas ni na Lot, 10 kayang pamilya sa sudad ng Sodoma na masama. Karakadaka, umulan ng apoy at asopre from heaven. So the same is true. Ganon din ang mangyayari ngayon. After the rapture, magkakaroon kagad ng nuclear war. Ayan ang mangyayari. May pato sa Biblia eh. Nuclear war, grabe yan. Katulad ng Sodom at Gomorrah, hanggang ngayon, wala pang tumutubo na halaman sa Sodom and Gomorrah. And all the cities of that plain, dahil inulanan ang apoy at asopre. Ngayon naman, nuclear bomb. Wala na rin tutubo, wala na matitira. So, the same is true. The pattern is there in the Word of God. After the family of Lot got out of the city, karakadaka agad. Napahamak yung bayan at lahat ng mga syudad sa kapatagan because all of them are ungodly people. Lahat sila masasama. Ayaw magbago, ayaw magsisi. Hindi agad-agad yan. Pinaulan ng Diyos. It takes a lot of time to give them warning, to turn away from their sin. Pero they are just ignoring the voice of God. The same is true today. Marami na, hundreds, thousands of years ago, pinapangaral ang gospel ng kailangan mga tao magbago, repent, for the kingdom of heaven is at hand. And yet, many do not believe. Kaya darating yan. Anytime now, hindi na masisisi ang Diyos dahil thousands of years, 2,000 years ang binigay niya sa mga tao.
para maniwala at magsisi sa Ebanghelyo. And 2,000 years is already expiring this point in time. Patapos na at tapos na ang 2,000 taon. So, matutupad yung sinabi ng Biblia. Pagkatapos ng pagdakit ng mga banal, the earth will be destroyed. Hindi natutuwa ang Diyos yan, kaya ayaw niya mangyari yan, napapahamak sila. Kaya nabigay siya ng marami pagkakataon. Kaya pag napahamak ang tao, kasalanan niya yon. Hindi siya naniwala sa Ebanghelyo natin malapin. Kayo pinagpala tayo. Kahit na may pagsubok, tuloy tayo. Bakit? Ang ating tinitingnan hindi dito. Because the things that are seen are temporal. And the things that are not seen are eternal. Hindi tayo nakatingin sa mga bagay dito dahil dito mawawala lahat. Ang ating tinitingnan, mga bagay sa kalangitan, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. What shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Di ba? Nasa atin niya lahat, pero mapapahamak namin yung kaluluwa. Tingnan mo yung mga nadaya ng kaaway, di ba? Nasa kanila lahat. They have all the resources, the wealth. They have the billions of dollars. Pero lahat yan galing sa masama. Yan ang katotohanan. Ang bilyonaryo na yan, huwag kayo maingit yan. Ang kayamanan nila galing sa masama. Satan has given them wisdom to acquire wealth. Galing sa masama. Galing sa deception. Pero mga anak ng Diyos, ang pagpapala, galing sa Diyos. Amen? Hallelujah! Malinis! Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? During pandemic, pandemic, millions and millions died. Di ba? Dami namatay sa pandemic. Hindi binabalita. Kumita sila dyan. Mga antikristo, kumita sila dyan. They earn billions and billions of dollars. So, galing sa masama lahat ng kanilang kayamanan. Kaya sabi na pa yun, what shall it profit a man if he gains the whole world? Sa iyo nga, mapunta nga sila, mapahamak ang kaluluwa. Di ba nila may pagsubok? Basta sigurado sa buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! So tumakbo sila. Sinundo sila ng mga anghel. Sina Lot, saka si asawa ni Lot, saka dalawa niyang anak. Magmadali kayo. Lumabas kayo sa syudad na ito dahil pinadala kami ng Diyos dito para wasakin ang lugar na ito. Di ba? Alam niyo ang istorya? Si Abraham namagitan pa yan. Kasi bago pumunta yung mga anghel sa Sodom and Gomorrah, dumaan muna kay Abraham. Tatlo sila, mahal na Panginoon, nagkatawang tao, din may kasamang dalawang anghel. Nung umalis yung anghel, nauna na sa Sodom and Gomorrah, naiwan naman na Panginoon, nakipag-usap kay Abraham. Nakilala na Abraham na mahal na Panginoon yun. Sabi ni Abraham, malapin kung mayroong 50 na matuwid doon sa Sodom and Gomorrah and all the cities of the plain, maraming syudad yun. Bilanggit lang yung Sodom and Gomorrah, iba dyan, marami pang syudad yan. Puro masasama. Kung mayroong 50 doon, itutuloy mo ba ang iyong plano na wasakin ang lugar na yan? Sabi ng Malapinon, kung mayroong 50, I will not destroy the city. Malapakan natin, malapakan natin. Kung mayroong matuwid na 50, hindi ko itutuloy. Kaya ngayon, napipigilan pa ngayon eh. Bakit? Marami pang matuwid. Palapakan natin, malapakan natin. May 40. Sabi hindi ko tutuloy. Hanggang sa naging 10 na lang. Kung 10, hindi ko tutuloy. Wala nga 10 na sumpungan eh. Kaya, pagkalabas nila, nagpaulan agad ang malapaylo ng apoy at asopre sa Sodom and Gomorrah and all the cities of the plain.
Yan ang sinabi dyan. Sa verse 26. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Tapos ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asen. Kaya, ang sabi ng mga Pinoon sa bagong tipan, that was happened during the Old Testament. Sa John 17:32, sabi ng mga Pinoon, remember Lot's wife. Basahin mo na natin yun, bago natin tuloy. Remember Lot's wife. During our time, before the second coming, yan ang paalala mga Pinoon. Para makasama tayo, para hindi tayo maiwan dito. Ito ang paalala mga Pinoon. Remember Lot's wife. Para daw, sigurado tayo pagbalik mga Pinoon, makasama tayo, alalahanin daw natin ang asawa ni Lot. Ano nangyari? O, doon mo na. Luke 17:32. Lucas 17:32. Alahan ninyo ang asawa ni Lot. Pakiulit. Lucas 17:32. Alahan ninyo ang asawa ni Lot. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kasi nga ang instruction ng mga anghel na pinadala ng Diyos sa lugar nila, Sodom, lumabas na kayo, magmadali kayo, dahil pinadala kami dito ng mga Panginoon para wasakin ang lugar na ito. Ano pa sila? Natatagalan pa sila. Bakit kaya? Marami silang inaalala. Paano kaya? Di ba? Ano kaya? Paano gagawin namin? Wala kaming dalang pagkain, wala kaming dalang damit. Anong kinabukasan kaya pupuntahan namin? Kaya nag-alanganin sila. Kaya hinila sila ng dalawang anghel. Yun lagi ang hadlang sa mga Kristiyano sa pagsunod sa kaulaban ng Panginoon. Ano kaya mangyayari sa akin sa darating? Huwag tayo mag-alala dahil ang nag-utos sa atin, may-ari ng lahat ng bagay. Malapakan natin, malapakan. Amen? Instruction. Sige, takbo tayo. Walang lilingon. Di ba? O, anong nangyari kay asawa ni Lot? Lumingon. Kaya, in our time, ang paalala ng Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kasi ang asawa ni Lot, sumuhay sa utos. Tumakbo lahat. Walang lilingon sa Sodoma and Gomorrah. Nung sila tumatakbo sa kapatagan, narinig nila yung pagsabog ng Sodom and Gomorrah and the cities of the plain. Lumingon yung asawa ni Lot. Di ba? Yes, talaga. Kaya bigla saan, patay sa the spot, napahamak siya. Hindi siya nakarating doon sa lugar na kung saan ligtas sila. So napahamak yung asawa nila. Hindi siya naligtas. Simple instruction. Walang lilingon. Lumingon. Sa tingin nyo, lagi natin binabanggit yan. Naalala nyo pa kaya? Ano ang dahilan bakit lumingon ng asawa nila? Ganon din sa ating paglilingkod ngayon. Mayroong iba lumilingon sa paglilingkod. Ibig sabihin, bumabalik. Ano kayang dahilan? So dito sa binasa natin, mayroong dahilan. Bakit lumingon ang asawa ni Lot? Yan. Ang sagot, nandyan lang. Kasunod na talata, kung na lamang mabasa. 33.
Lumingon ang asawa ni Lot, kaya sabi ng Panginoon, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Ibig sabihin, alalahanin mo, huwag mo silang gagayahin. Baka mapahama ka. Bakit lumingon ang asawa ni Lot? Ito ang sagot. Sino mang nagsisikap, ingatan ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Gusto niya mag-ingat. Gusto niya lang sigurado kayang pupuntahan. Di ba? Kasi wala silang dala eh. Di ba? Wala silang, so nag-alala siya. Ano kaya ang buhay namin doon sa lugar na pupuntahan namin? Yan ang sagot. Sino magsisikap, ingatan ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Nag-alala tayo, sinuway natin ang utos ng Diyos. Pinahalaga natin yung mga bagay dito, mawawalan tayo. Dapat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, ay maingatan yon. Ang nais mawalan, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi mawawalan, lalo magkakaroon ng buhay. Plus, buhay na wala hanggan. Amen? Kaya huwag talaga tayo mag-alala, minamahal. Huwag talaga. Kahit na ano pang hinaharap natin ng mga mabibigat na mga pagsubok. So karamihan na pagsubok natin sa mundo. Pinansal. Yun ang kadalasan pagsubok, di ba? Kahit na gaano pa kabigat, tambak na mga file na dyan yung mga receipt mo, mga bills mo, huwag kang mag-alala. Because the Lord is your shepherd. You shall not want. Sabi na pa yun, the Lord is my shepherd. Sabi na David, I shall not want. Ang Panginoon na aking pastol, hindi ako mangangailangan. God will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Huh? Ayaw naman na Pino, wala tayong pananampalataya. Gusto man na Pino, buhay tayo sa pananampalataya. Diba? Malinaw sa manusulatan. Ang mga pinagpapala ng Diyos, yun nabubuhay sa pananampalataya. Di ba nila parang agrabyado ka dito? Sumunod ka lang, bandang huli. Kung akala mo na una, mahuli yan. Uunahin ka pagdating ng araw ng ating malapay. Ganun po sa banal na kasulatan. Kaya, the secret of prosperity. Gusto nyo ba ng prosperity, inamahal? Sa ating mga kapatiran, sa ating mga nanonood, gusto natin yan lahat, prosperity. Tama ba? Di ba? Pero, kailangan alamin natin ano yung sikreto. Pakibasa. Proverbs chapter 22 verse 4. Sikreto, minamahal, tandaan natin. Sikreto ng prosperity. Kasaganaan. Kasi ang Diyos natin, Diyos ng kasaganaan. Amen ba, minamahal? Diyos ng nagpapagaling. Sa Kanya lahat. Pagpapala, kagalingan, kapayapaan, kagalakan. Minamahal, sa Kanya galing. Kawikaan 22:4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Amen. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen. Saan na kayo minamahal? Medyo daming mabara sa lalamunan natin eh. By humility and fear of the Lord are riches and honor and life. Sekreto daw ng kasaganaan, pagpapala. Ang kagantihan sa kapakumbabaan. Ayan. Gusto mo prosperity, pagpapala, kailangan meron tayong humility. Yan. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Oh, di ba? By humility and fear of the Lord, kasama yan. You cannot fear the Lord, you cannot follow the Lord unless you have humility. Kailangan may takot tayo sa malapay noon. Ibig sabihin ng takot sa malapay noon,
ayaw mong suwayin ang kalooban ng ating Panginoon. Malapakan natin, malapakan na Amen. Fear of the Lord or reverence of the Lord. Hindi basta-basta ang ating paggalang sa ating Panginoon. Yun pala yung humility. The greatest form of humility is even when it hurts, you follow the Lord. Malapakan natin, malapakan natin, amen? Di ba, kadalasan sa mga tao, pag may problema na, pag mayroon na nakakatisod, hindi na sila sumusunod. Di ba? Pero, pag may humility ka, yun ang pinakamataas na uri ng pagkatakot sa Panginoon. Kahit na nasasaktan ka, you keep on following the Lord. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Hindi naman pwede walang trial sa lupa. Meron talaga. Pag wala tayong humility, we cannot forgive others. Di ba? Pag may nanalakit sa atin, hindi tayo makapagpatawad. Pero pag may humility tayo, we can forgive anytime. Sasabi ng Panginoon, if you can't forgive others, God will not forgive you. Amen ba? Amen mahal? Kaya yan yung humility. Pagkatakot, pagpakumbaba at pagkatakot sa Panginoon, ano ang ganti? Kayamanan, karangalan, at buhay. Malapakan natin, Panginoon. Matindi pa lang yung humility sa pagkatakot. Pag sinabi pagkatakot sa Panginoon, ayaw mong suwayin ang kalooban natin, Panginoon. Yun ang pagkatakot. Doon pa rin. Proverbs chapter 10 verse 22. Minamahal, yan po ang ating topic the secret of prosperity. So yan na yan, isa na. Pagkatakot, pakumbabaan ay kayamanan, karangalan at buhay. Another. 10:22, Proverbs. Kawikaan, Gs. 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Amen. Malakpakan natin, Panginoon. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. O, pagpapala ng mga hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, marami silang kalungkutan. Tingnan mo yung mga billionaire sa buong mundo. Grabe kayamanan nila, di ba? Pero ang tindi ng kalungkutan yan, pagdating ng araw. Pero may tatapong ka sa lake of fire, forever and ever. Hindi basta-basta ang kalungkutan yan. Di ba? Mabuti kung sa lupa lang na kalungkutan. Eternal punishment in hell. Pero ang pagpapala ng Panginoon, nagpapayaman at walang halong kalungkutan. Hallelujah! Praise the Lord! The blessing of the Lord makes rich, and He adds no sorrow to it. Kaya, alamin natin yung sikreto. May mga pattern sa Biblia, makuha natin yung pagpapala ng Panginoon. Actually, sa Biblia, pag hinahabol natin pagpapala, mawalalabag natin kalooban ng Panginoon. Yun talaga. Kaya alamin talaga natin, ano ba ang sikreto talaga? Kasi pag hinahabol mo, inisip mo yun, malalabag natin. So ano pala ang sikreto? Kasi ang pagpapala ng Panginoon, sagana at walang halong kalungkutan. Paano tayo makakarating sa ganong sitwasyon? Kasi karamihan sa sitwasyon ng mga tao ngayon, whether Christians or non-Christians, nawawala nalilihis yung iba Di ba? Nalilihis tayo. We focus on material na didisplace na Panginoon. So, paano ba? Paano ba yung may material ka, pero pagpapala naman ng Panginoon, walang halong kalungkutan, nasunod mo kayang kalooban. Paano yon? Gusto niyo ba malaman? Malapakan natin, Panginoon.
Bago yan, basahin mo na natin. Matthew 6:22. 24. Mateo 6:24. Sino ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. O, tingnan mo yan. Nako, kaya. Kailan alamin mo talaga? Alamin mo talaga. Dahil kung hindi natin alam, nako, makakaproblema tayo dyan. Kasi marami mga kinagpala ng mga Christians, kahit nung araw pa, nawala sila sa presensya ng Diyos. Nawala sa kalooban. Nalabag ito eh. Sino man hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Correct? Nobody can serve two masters. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin niya ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Palapakan natin, palapakan. Paano kaya yan? Hindi kayo makapaglingkod sa kayamanan. Ibig sabihin, pag mayaman ka raw, kung yun lang ang babasahin mo, bawal maging mayaman. Kung yun lang. Pero ang Biblia makapal, alamin natin. Palapakan natin, malapakan. Hallelujah! Praise the Lord! Diyan, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So, kung yun lang babasahin, malalabas siya na pag mayaman ka, you cannot serve God anymore. Kasi pag mayaman ka, sabi ng Biblia, for where your treasure is, there will your heart be also. Tama ba? May mga natutulog dyan. Kung nasaan ang kayamanan ninyo, nandun yung puso. Palapakan natin, malapakan. Nandyan yun. Basahin mo na natin yun. Kung nasaan ang iyong kayamanan, pakihanap. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Hinamahal, masyadong sensitibong topic ito. Dahil ito ang pinakamimiti ng maraming tao. Kristiyano o hindi, kayamanan. Tama ba, hinamahal? Tama ba? Marami nagdi-desire dyan. Hindi nga masama eh. Gusto nga lang Diyos, marami ka eh. Nga lang, alamin mo, para hindi tayo mahulog doon sa dalawang Panginoon. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Nakita nyo ba? For where your treasure is, there will be your heart be also. Ang gusto malapit na puso, siya lang ang laman. Pag-divide na yan, ayaw na yan ng ating malapay nun. Oh. Ayan, sa 21 lang pala, 6:21. Matthew chapter 6 verse 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman na doroon ang iyong puso. So, kung hindi natin alam ang salita lang, sabihin, ay bawal pala ang may kayamanan. Hindi nga bawal eh. Alamin mo lang kung anong gagawin mo. Palakpakan natin, palakpakan. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Gusto niyo ba malaman talaga? Parang ayaw na malaman lang iba. Saka na lang. Saka na natin sabihin. Basta sinasabi naman ng sulatan, we cannot serve God and wealth at the same time. Sa English, mammon. Yung mammon kasi, yan po yung God of wealth. Diyos ng kayamanan. You cannot serve God and mammon. Ibig sabihin, we cannot serve God and riches at the same time. Isa lang talaga ang paglilingkuran natin. So may pattern sa banal na kasulatan.
Mga hari sa Old Testament, mga pattern, mayayaman ha. King David, King Solomon, King Hezekiah. Andiyan, mababasa naman yan. Yan ang mga pattern. Mayayaman sila. Palapakan natin, malapin. Matutuwid at maka-Diyos, pero mayayaman. Palapakan natin, malapin. Amen? Ang tanong, sa sunod na linggo, basahin natin, bakit sila pinagkatiwalaan ng isang kayamanan? Ang tanong, hinanap ba nila yung kayamanan? Hinanap ba nila? Yan ang tanong dyan. Kasi mayayaman sila. David, Solomon, Hezekiah, ang dami dyan. Josiah, ang dami dyan mga kings na mga matutuwid na hari. They are billionaires. Lalo na si King Solomon. So the question is, hinanap ba nila yung kayamanan? Hindi. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi. E bakit sila yumaman? Anong hinanap nila? Ang hinanap nila, ano? Kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ganun lang kasimple. Yan ang sinasabi ng binasa natin. Ang Diyos nagpapayaman at hindi siya nagdadagdagan ng kalungkutan. Pag hinanap mo kayamanan, pwede mapunta sa'yo, pero mawawala ka sa Diyos. Magiging malungkot ka. Pero pag hinanap ang Diyos, siyang una sa'yo, siyang laman ng puso mo araw at gabi, bibigyan kayo ng kayamanan na walang halong kalungkutan. Palapakan natin, malapilo. So, nakuha natin? Nakuha natin, did we get the essence? Nakuha ba natin yung ibig sabihin ng banal na kasulatan? Di ba? Sina Haring Solomon, sina David, they're billionaires. Pero sila yung malapit sa Diyos. Isa lang ang nawala dyan, si Haring Solomon. Pinakamayaman tayo si King Solomon. Pero hindi nagalit ang Diyos sa kanya dahil sa kayamanan. Kasi nga si Solomon, ano sabi naman sulatan? Nung bata pa siya, he loves the Lord with a perfect heart. Sabi niya, inibig niya ang Diyos na mayroong dalisay na puso. Perfect heart. Amen? Pag sinabing perfect heart sa Biblia, wala ka na sa laman ng puso mo, araw at gabi, Diyos lang. Ano kaya kalooban? Yun lang. Yan sabi sa Biblia, perfect heart. Pag ganyan ang puso natin, kahit ayaw mo, bibigyan ka ng kayamanan ng ating malapit. So, nakuha na natin, minamahal? Did we get the lesson? The equation? The wisdom of God? Did we get? Nakuha ba natin? Hindi sa galit sa kayamanan. Siguraduhin mo lang na yung kayamanan mo galing sa pagsunod mo sa kanyang banal na kalooban. Palapakan natin malapit. Yan po yan. If you want prosperity, you want blessing, follow the Lord no matter what. Kahit na nasasaktan ka na, kahit naghihirap ka na, tuloy mo, bandang huli, pagpapalain ka ng ating malapin. Plus, buhay na wala. Sinabi ng malapin na. So, alam na natin ang leksyon. Gusto mo sigurado sa langit? Ang Diyos kahit bilyonaryo ka pa, hindi ang dahilan para hindi ka makarating sa langit. Pero karamihan sa mga bilyonaryo, sa buong mundo, ayaw nila maniwala sa gospel. Dahil ayaw nila iwanan ng kasalanan. Mahal. So, tayo pinagpalaan natin sikreto. Simulan mo ngayon. Gusto mo prosperity talaga. Ibigin mo ang Diyos kahit anong mangyari. Palapahan natin, malapay Lord. Kahit na pinapalayas ka pa sa bahay mo, hindi ka makabayad. Kaya nangyari sa malapastor Pinapalayas dahil hindi makabayad ang upa. Minumura dahil hindi makabayad. And yet, tuloy-tuloy sa pagmamahal sa ating malapay. Kaya bandang huli, hinabol ng mga pagpapala. Yan ang pattern sa banal na kasulatan. Kaya, ang mga alak lang sa Biblia, mga hari, ang yayaman nila. Kasi nga, wala naman sila pakialam Hindi naman hinanap yun Hinanap nila paano sundin ang ating malapay. Kaya, ang gantimpala, pinagpala sila ng ating malapay. Amen?
And they are willing to share for others. Yan, sabi niya. During the reign of King Solomon, all Israel prospered. Hindi lamang sila ang pinagpala, pati yung kaharian pinagpala. Ibig sabihin, they share their treasures. So, pag maka-Diyos, alam mo na pag maka-Diyos ka naman talaga eh. Pag maka-Diyos ka, you're willing to share. Ganyan mga maka-Diyos. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Kasi nga, hindi mo naman hinahabol yan eh. Hinabol mo lang kaluban ng Panginoon. Kaya, ginantapilaan ka. You are rewarded by the Lord. Palapakan natin mga Panginoon. Siguro naman, nakuha na natin. Pati ang ating mga webcast viewers. Siguro naman, nakuha nyo na. Kasi, pag sinunod mo ang kaluban ng Panginoon, hindi mo inaalala yung ano man ang mga kailangan mo sa buhay. Hindi ka alala sa future mo. Malakas ang pananampalataya natin. Kasi ang mga Panginoon, di ba sabi ng Biblia, walang nag-iwan, Matthew 10, huling talata. Walang nag-iwan na magulang, kapatid, lupain, property, na hindi tatanggap. Basahin na natin. Hindi ko na masyado maalala eh. Nakita niyo ba? Pakibasa. Mateo 19:29. 19 pala. At ang bawat mag-iwan ng mga bagay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang buhay. 100-fold. Sa English, shall receive 100-fold. 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 Sinabi 100-fold, that is 10,000 times. Pag sinabi sa Biblia 100-fold, 10,000 times. Dami noon. Handa ka mag-iwan ng ganito. Ibig sabihin, kahit sa puso mo lang, handa ka sumunod kahit na ano pa mangyari sa'yo, you will receive 100-fold, 10,000 times. Palapakan natin, malapin. Plus, buhay na wala hanggan. At kaligtasan, buhay na wala hanggan. So nakita na natin yung wisdom na binigay ng Malapino sa atin. Hindi tayo pwede maglingkod sa dalawa, isa lang. Pag sinunod mo ang Malapinoon, kahit na handa ka mawalan, bandang huli, hindi ka mawawalan pala. Habulin ka pala. Palapakan natin, Malapinoon. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Kaya, Amerika, pinagpala. Ngayon na lang yan, medyo iba na yung nung araw. Kahit malapastor na krusada doon. Testimony malapastor galing sa Amerika, na krusada doon. Meron doon pastor, nangangaral. Wala nga himala. Walang himala. Wala na din naman nila alam sikreto ng prayer Sila, puro lang sila salita. Kulang, puro salita, walang sakripisyo. Mali ang pangaral. Siyempre, marami nakikinig. Siyempre,
Nirespect nila ang Word of God. Pero Word of God yan eh. Yung pastor, anong ginawa? Kasi wala silang bahay-sambahan. Sabi ng pastor, sisimulin mo na pastor yan. Binigyan, yung isang naka-attend doon na baguhan, mayroong sariling building, binigay sa pastor. Inyo na yan yung building ko. Tingnan mo. Kaya sila lalong pinagpala. Wala nga sa pakailang, building, binigay. Kaya nakita natin Amerika, gaano siya pinagpala. Kasi pag gospel ang pag-usapan, kahit na mahalaga sa nila, they're willing to give it away. Pero hindi mo alam, lalo ka naman ibabalik sa iyo ng ating malapino. Palapakan natin malapino. So alam na natin istorya, lamahan. The Lord makes rich and He adds no sorrow to it. Marami tayong kapatid ang pinagpala. Ituloy nyo lang ang pag-ibig sa ating malapino. Yan ang sikreto. Kasi mas mahalaga sa buhay natin ang kaligtasan at buhay na wala hanggan. Oh, yun talaga. Yan ang pinaka-lesson sa Banal na Kasulatan. Sina David, sina King Hezekiah, hindi sila nawala sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi naman nila hinanap. Hinanap lang nila yung mukha na malapit araw-araw. Lalo na si David. He has a perfect heart. Diyos lang talaga ang puso niya. Kahit anong mangyari, Diyos lang talaga. Kahit anong nangyari, Diyos lang ang mahalaga. Kaya lalong pinagpala ng ating Panginoon. So yan ang sekreto na mahal. Amen ba? Na mahal? Amen ba? Marami nga tayong pagpapala. Ngunit, pagdating sa rapture, maiwan naman tayo. Di ba nakakalungkot yun? Amen ba? Amen, mahal? Alagaan natin ang pagpapala natin. Siguraduhin natin na hindi tayo, ang puso natin, sa Diyos pa din. Siya pa rin ang una. Ayan ang sinasabi ng basulatan. Ang pagpapala malapino, walang halong kalungkutan. Di ba? Walang halo. Araw-araw maligaya ka, wala kang takot araw-araw. Bakit? Diyos naman talaga ang hinahanap mo palagi. Kaya wala kang kaba. Di ba? Kahit ano dyan ang problema sa bahay, sa pamilya, kahit ano may problema dyan, hindi ka natatakot. Bakit? Diyos lang ang iniisip mo. At ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Yun ang pinapangaral sa amin. Ating mga magulang sa mga bata pa kayo sa pastoral. Nandito kayo, sabi natin, beloved, mahal na pastor, beloved, mama dear. Nandito kayo, alam niyo naman ang buhay dito. Walang-wala tayo. Pero, sumunod lang kayo sa salita ng Diyos. Anong pinamuhay namin, sumunod lang kayo. Dahil, pag inuna natin ang malapay noon, lahat ng kailangan natin, idaragdag ng ating malapay. Ganun. Hindi na babago. Inuna ng mga hari ang Diyos. They love the Lord with all their heart, with all their mind, with all their soul, with all their strength. Ano nangyari? Honor, riches, life, binigay ng Diyos. Karangalan, kayamanan, at buhay. Buhay na wala hanggan, binigay ng ating malapit. So alam na natin ang secret nila mahal, ha? Basta hindi kalooban ng Diyos, handa ka i-reject. Yan po ang sekreto dyan. Hindi kalooban ng Diyos, handa ka i-reject. Di bali na, sabihin na natin, parang lugi ka. It's okay. Masinunod mo ang alam mo ng Panginoon, nakarecord yan. Malapakan natin, malapay na ako, amen? Ganun lang Diyos natin. Kaya ang babantayan natin dito, ating puso, araw at gabi. Alam naman natin na nalapit na tayo sa dulo ng katapusan ng mundo. Agenda 2030. Alam niyo Agenda 2030? One world government. Lahat na. You cannot buy anymore. You cannot sell.
hanggang 2030 lang yan. Kung hindi yan mapipigilan. Pero yan ang programa eh. Nangyayari na nga lahat eh. Agenda 2030 ng mga Antichrist. The New World Order hanggang 2030 lang yan. You cannot buy anymore. May tatawag na 15-minute city. Wala ka ng pag-aari. Kahit kotse mo, hindi na sa'yo. Sa gobyerno lahat. You own nothing. Sinabi niya ni yung leader ng World Economic Forum. You own nothing, but you are happy. Wala ka ng pag-aari, maligaya ka. Daya na naman. Actually, ang target nila dyan, manipulation and control. They will control the people of the world. Para sunod-sunuran sila. Pag sinabi, you receive the mark of the beast, wala ka magagawa. Yan po yan. That is the wisdom of Satan. Anak ng Diyos, be wise, a serpent, and harmless as thou. Huwag natin pagpalit ang kaligtasan at buhay sa piling ng ating malapilan. You follow the Lord no matter what. Kaya na mangyari, siya ang mahalaga sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan ang mga hari na pinagpala sa lumang tipan. Even if it cost their lives, they do not deny following the Lord. Dapat ganyan din tayo. Dahil nandito na tayo, sigurado ka na, nasa katotohanan ka na, tagalangit ka na, kailangan ipaglaban mo hanggang sa dulo. Hallelujah! Praise the Lord! 2030, Agenda 2030. Isa sa katuparan lahat. Ngayon, nandito na lahat, nakaumang lahat. Isa sa katuparan. Hindi naman ipinanalangin na mangyari. Sana hindi mangyari. Pero nakasulat sa Biblia eh. Sana hindi mangyari. Pwede rin din mangyari. Depende sa prayer natin. Pray naman ang pastor. Sabi naman ang pastor, sana, gusto nga naman ang pastor, Satanas maligtas eh. Sinabi naman ang pastor, gusto ko Satanas mismo maligtas eh. Para wala lang gulo sa mundo, wala lang kahirapan eh. Kasulat sa Banal Sulatan, na mahal, na maghari ang Kristo. Pero ang church, sabi ng kasunod na binasa natin kanina, bago ang Sodom at Gomorrah, paulanan ng apoy at sopre mula sa langit, inalis muna ang mga matuwid. Si Lot at sa kanyang family, inalis muna. The same is true. Before the nuclear war will happen anytime now, the rapture will take place. Hallelujah! Hindi ka kasama, minamahal. Pag anak ng Diyos ka, hindi ka kasama. Bago maganap yan, alisin tayo dito. Kailan mayayari? Anytime now. Anytime now, it will happen. Kung mabasahin mo na sulatan. Kaya, dito tayo. Sama-sama tayo. Kung tayo nagkakamali, pagsisihan natin. Malapangan natin, malapangan. Amen? Kung tayo mga kasalanan, pagsisihan natin. Kaya nga, one of the purposes of fellowship ay para ma-renew tayo. Yan ang layunin. Kasi ang Diyos hindi tayo nusgahan. Kung mayroon tayong pagkakamali, may pagkukulang tayo. May word of God, pagsisihan natin, ready tayo sa pagbabalik ng ating malapit. Habang tayo mahawit, as we sing this song, in your hands sa Tagalog. Ang katapatan mo
iyong ibinigay ang dakilang pag-ibig mo. Sa piling mo, O Diyos, payap akong lubos. Sa piling mo, O Diyos, tiwala ay taos. Dahil alam ko, hindi mo iiwan aking ibibigay at ialay sa piling mo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. He was a be with you. Sa lahat ng kasalanan, mga kahinaan, pupurihin ka, yan ang aking gagawin. At sasabihin ko sa buong mundo, sa piling mo, O Diyos, payap akong lubos. Sa piling mo, O Diyos, tiwala ay taos. Dahil alam ko, hindi mo iiwan aking ibibigay at ialay sa piling mo. Magpuri tayo na mahal. Kung aking pag-iisipan Let us surrender our lives, Lord, there is Jesus. kabutihan Minsan nagkakamali tayo, sa tingin ko pero ang Diyos mapapatawad. lumalayo, Hallelujah. nananalig. Oh, hallelujah. Hindi nagbabago Jesus, hallelujah. ang katapatan mo, iyong ibinigay ang dakilang pag-ibig mo. Sa piling mo, O Diyos, payap akong lubos. Sa piling mo, O Diyos, tiwala ay taos. Dahil alam ko, hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay sa piling mo, O Diyos, payap akong lubos. Sa piling mo, O Diyos, tiwala ay taos. Dahil alam ko, hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay sa Praise God. piling mo. As we sing the song, let us give our hearts once again. God, there is Jesus. Oh Lord, we worship you, oh Lord. Forgive our sins, oh God. In the name of Jesus. Lumalayo, nananalig. Hindi nagbabago ang katapatan mo, iyong ibinigay ang dakilang pag-ibig mo. Sa piling mo, O Diyos,
Jesus! Sa piling mo, O Diyos, mayabang ko sa piling mo, O Diyos, niwalay taon, nakikilang ko, hindi mo iiwan aking ibibigay. Ang iyalan sa piling mayabang ko lubos sa piling mo. Aliwas, tiwala ay tangos, nahihalang ko, hindi mo iiwan ang ibibigay. At iyalay aking ibibigay. At iyalay aking ibibigay. At iyalay sa piling mo. Palagpakan natin ang Panginoon. Panginoon, away na na Jesus. I like the Father, your will, Lord. Oh, Lord, the Son, away na na Jesus. Hallelujah! My Jesus! Pinagpala kayo, tayo lahat. Di bali na may pagsubok dito sa lupa. Basta sigurado tayo sa buhay na wala hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Ang ginawan, may Diyos Jesus. Magpalain kayo natin, Malapino. Huwag kayong magsasawa, magpuri, maglingkod sa Malapino. Sa mga baguhan, ngayon nakadalo, bago tayo mga nalangin sa iyong kailangan. Gusto mo mapatawad yung kasalanan, gumaling sakit, pagpalain at magmamana ng buhay na walang hanggan, isa lang gagawin po ninyo. Maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos na katawan tao. Ating mahal na Panginoon, namatay sa krus sa Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay para tayo iligtas. Yan pa Ebanghelyo. Kaya maniwala ka doon. Ikalawa, pagsisisi. Ayaw mo na ng buhay na masama. Ikatatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Paglilinis ng kasalanan. Ikaapat, pagtanggap ng Banal Espiritu. Sundi po niyo ang panalangin ito na mahal sa ating mga mahal na mga baguhan. Dakilang Diyos sa langit, malapit ni Jesus. Ako po'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos ng katawan tao namatay sa krus ng Kalbaryo. Nilibing at muli nabuhay para sa akin ay yung banal na dugo umago sa krus para sa akin mga kasalanan. Ikaw na sugatan para ako'y gumaling. Malapit ni Jesus.
Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula pala ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Pumasok po kayo sa aking puso. Gawin niyo po akong tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Patawarin niyo po kung mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking talanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Nakilang Diyos sa langit, mahal na Panginoon Jesus, walang dalangin, mahal na Pastor. Tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po kayo ng mga kasalanan. Isulat niyo po ko ng mga pangalan sa aklat ng buhay. Save them, their loved ones, Lord. Make them a real Christian. Christian by heart and deed and in truth. In Jesus' name, I pray. We pray. Amen and amen. Ilagay mga kamay po niyo sa ulo kung may sakit kayo. Tandaan po natin, 2,000 taon na nakalipas, pinagaling na tayo. Sabi ng Biblia. Nang magitan na kayo mga lahat, tayo pinagaling. By His stripes, we are healed. Amen? Sir Amor, nandyan, nag-message sa akin kanina, may sakit siya. Pinakita sa naman ng Panginoon, yung marami mga duwende, humahawak sa paa niya kasi may sakit siya sa paa. Hinawakan ng mga duwende, nakita niya. Anong binanggit niya? Sa magitan ng mga lahat ng mga Panginoon, ako'y pinagaling. Nagtakbuhan yung mga duwende. Banggitin niyo palagi, by His stripes, I am healed. Sa magitan ng kayong mga lahat, ako'y pinagaling. Takot ang demonyo sa salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! By His stripes, I'm healed. Lagi nyo magitin. Kung kinakapos ka sa pananalapi, sabihin mo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Panlaban yan. Minamahal. Banggitin mo palagi yan. Malulutas sa mga problema ninyo. Kahit anong klaseng problema. Yes, mahal na Panginoon. Sa mga baguhan, maltihan, mga webcast viewers. Lahat na may sakit, mahal na Panginoon. Na magitan ng mga latay, nagaling mo na kami. By His stripes, we are healed. Hallelujah! I claim it! I command all the demons of sickness. You have no authority anymore from the Christians and the believer, because by the stripes of the disease we are healed. We command the demons of sickness in Jesus' name. Cast out right now, the children of God. In Jesus' name, be healed, be healed. Problems, poverty, cast out the Christians in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be healed, be healed, be blessed in Jesus' name. Receive the blessings, material, physical, spiritual. Receive it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo na magaling na kayo, pinagpala kayo? Magsabi kayo, Amen, para matanggap ninyo. God bless you. Sabi ka ito malakas na itong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, kami na mahal. Pagpalain po kayo ng lubusan natin, mahal na Panginoon. At meron po tayong special offering bago sa ating mga announcement. Bago yung sa lupa, dito muna tayo sa church anniversary natin sa Sabado sa San Ildefonso Outreach 5th Church anniversary San Ildefonso, September 13, Saturday. Anong oras ba ang umpisa? 10? Mga 10 a.m. onwards. Sa Sabado, sa San Ildefonso Outreach. Minamahal, umatin po kayo. At marami po mga himala doon at baguhan na tatanggap at maghimala ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Maraming miracles. Papakita ng Diyos sa araw na yan. Para maniwala yung mga tao doon na may Diyos pala na buhay. Hallelujah! Yung ating special offering, para po may madagdag na mga magamit tayo doon na mahal. Amen ba? Kaya pagpalain kayo. Beloved, Preacher Orlando Magaling sa ating special offering. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Ordained Preacher, Fred Justice. Mga minamahal tayo magkasama nalangin para sa ating mga ipagkakaloob.
Mapagpala namin yung mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin pinakamamahal ng Jesus, sa pangunat panalangin, pagluhod namin beloved Honorable Pastor Wilteres Almeida. Minsan pa mga panoon, narito po ang inyong mga anak sa aming pagkakaloob ng mga special offering. Basta mo po lang sa po upang sa gayon patuloy na magamit ng mainam sa ministeryong ito. Mahal Panginoon, sa bawat masayang nagkaloob, dalangin po namin na patuloy at patuloy pong pagpalain. Ito pong samot na lang namin sa matamis at makaparingang pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Blessed be your name, the land that is plentiful, the trees of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, when found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, turn that to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world's all should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked suffering, the praise period offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn that to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. God bless you all naman. God bless you po. Palagi kayo ng puso mo. So, sa Sabado po, September 13, alas 10 po ang umpisa. 5th church anniversary po natin sa San Ildefonso Outreach. Muli natin malapit. So, adjust po natin ang gawain natin. Ang midweek natin na Wednesday ay Tuesday po ang gawain natin. Imbis na Miyerkules po sa darating, sa Martes po ang midweek service natin. Amen po, minamahal.
September 9, Tuesday, 3 to 7 p.m. Okay ba sa yung oras? Kasi may nakarating sa akin, iba raw. Gusto ibalik sa alauna. Oh. Okay na ba yan, yung 3? Wala masakyan. Di, bumili kayo ng sasakyan. Di ba? Wala pala masakyan. Bumili ka ng sasakyan. Kayo naman, oh. Tagal-tagal na natin Kristiyano. Wala kang sasakyan. Di manghingi ka. Praise the Lord. Hindi ba kayo iba? Hindi pa dumarating. So anyway, ganun talaga. Minsan, alam mo, pag yung nagtitiis ka, alang-alang sa malapit, kahit naglalakad ka, ayan ang susi na marami pagpapala. Amen? Oo, ganun yan. 2 to 6 daw. Okay ba sa inyo? 2 to 6. Okay, sige. 2 to 6. Gawin natin. Yung kapatiran sa Montalban. Madalas kami sa Montalban nung araw. Brother Joel. Kalimutan ko apelido. Ang kanya anak buhay sa payatas, sa basurahan. Ha? Yeah, pag nagtitiis ka talaga, alang-alang sa paglilingkod mo, grabe pagpapala, bandang huli. Namumulot ng basura, dadala yung sako. Yun ang hanap buhay niya. Umuulan, kumakatas yung mga basura. Mga plastic, mga lata. Yun ang hanap buhay niya. Habang naglalakad siya, malapay noon, alam ko ikaw Diyos ang papagpala. Isang araw, pagpalain mo ako. Tinitiis na yun, ha? Ngayon, ano ang pagpapala? Si Brother, ano ang pangalan nun? Joel? Ito apelido. Ngayon, ang bahay, 5, subdivision. 5 bahay. Paano nangyari yun? Namumulutan ng basura. Bawat bahay may nakapark na sasakyan. Puro brand new. Ganun sa Biblia. Katapos magtiis, pagpapalain ka. Ganun sa ang sekreto. Tiisin mo lang habang naipanampalataya ka, naglilingkod ka. May reward yan. Kahit ayaw mo, basta nagtitiis ka, alang-alang sa paglilingkod, pagsunod mo, sigurado yan. Kahit ayaw mo, pagpapalain ka ng ating malapelo. So anyway, Tuesday, sige, 2 to 6. Kasi, inanos natin ng last Sunday na 1 to 3 to 7, para nahirapan, wala na masakyan. Ang dami pa kayo sasakyan nung panahon na yan. Anyway, sige, para pagbigyan natin, baka na may iba, wala talagang mabiyahe sa lugar nila. Sige, 2 to 6 na po ang ating Wednesday naman, ha? Okay po ba? 2 to 6, kailangan mas maganda on time kayo kasi may clear na yung oras para maano naman, hindi man kayo malugi. 3 oras lang yung gawain. 2 to 6, 2, 3, 4, 5, 4 hours. 2, 3, 4, 5, 6. 4 hours naman. Then sa Friday, September 11, hindi na po Friday, Thursday ang ating overnight. Thursday. Tuesday, ang ating midweek. Then Thursday kasi po mayroon tayong church anniversary sa outreach natin sa San Ildefonso sa Sabado. Kaya ang ating overnight prayer, Sabado, Huwebes po, alas 9 hanggang alas 3 ng umaga. Malinaw po ba yung mahal? Malinaw po? God bless you. Pwede natin malapin noon. Magsasound pa ba? Yan. 9 Thursday. Ba natin? Yung sounding daw. Wala kasing dito nakasulat eh. May sounding pa ba? Sige, GGC na lang. GGC na lang natin sa mga kapatiran. Ang mamimigay pa ba tayo ng leaflets, may time pa magpagawa, o magsasounding, o maghahayo na lang tayo. GGC na lang po. Puri natin malapay noon. Hallelujah. Kung wala alam naman, tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Preacher, Brother Ray Santos, sa ating closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher. Tayo po lahat ay tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po naming Ama Diyos, ang mabanal sa matamis ng pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, panalangin pagluhod ang aming beloved Pastor
Evangelist Will de Estrada Almeida, mahal na Panginoon, kami pinaglabis na nagpupulit ng kapasalamat, mahal na Panginoon, sa paggabay at paglangis mo, sa pagtuloy ng malagawi, mahal na Panginoon, mula sa papuring awitin, masaya at malumanin na awitin, mahal na Panginoon, sa lahat na nagpahayag ng kabutihan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga nagkaloob, sa pagbahagi, tandog na may katapatan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga awitan, mahal na Panginoon, beloved choir, sa pagkinibig sa aming kalagitan, na tunay lagi ka namin kasama sa tuwi-tuwi na, mahal na Panginoon, alitigit. Po namin pinapasalamatan, mahal na Panginoon, yung banal na salita na pinagpala sa araw na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, mahal na Panginoon, silbi kalakasan ng aming pamumuhay bilang isang matatag at matibay ng kasano, mahal na Panginoon. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon, sa magandang panahon na pinagkalabos sa amin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kung paano kami dinako sa lugar nito na ligtas, payapa, mahal na Panginoon, sa aming mga pag-uwi, mahal na Panginoon, lalo po sa mga may sasakyan, mahal na Panginoon, para tayo may mawalahati sa aming mga tahanan, ligtas, payapa, taglay ang pag-ibig na buhat sa iyo, matalisin mo mga hadlang, mahal na Panginoon, sa aming pauwian, mahal na Panginoon, sa unang panalangin, beloved Pastor, ito ang samad panalangin po namin sa mga pangalan ng Pangalan Jesus. Amen.